Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa magpanig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Vergil Ortiz Jr. kontra Serhiy Bohachuk ng Ukraine na may hawak sa WBC Interim World Super Welterweight title. Ibig sabihin magsisilbing challenger itong si Vergil Ortiz sa gabi ng laban. Fight schedule ng mga ito, August 10, 2024, nagaganapin po sa Mandalay Bay Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, Bansang Amerika. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin comparison, analysis, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan niya ba naging dihado itong magkabilang panig. Malaki po ang tsansa na magkakakuha kayo ng idea kung sino po ang inyong papaboran. Kung sino po ang inyong papaboran na sa tingin po ninyo ay malaking chance sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Anyayahin ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nasa ganon, makapag-desisyon po kayo, maaaring ang inyong desisyon ay taliwas o pabor ito sa aking prediction o pananaw sa laban. Ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Nabanggit ko nga po kanina na magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana supportahan po yung sa pamamagitan po na pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at ating simulan na kaagad. Unahin natin na tatalakayin ang background nitong si Serhiy Bohachuk. As a professional boxer, itong taga-Ukrainian po ay may impresibong kartada. 24 wins with 23 wins coming by way of knockout. May isang talo ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo knockout ang kanya sinapit. At ang nagpalasap sa kanya ng talo by first round knockout ay ang dating world title challenger na si Patrick Aluti. Sa ngayon may edad 29 anyos itong si Bohachuk at ang height nito ay 6 foot flat, reach 73 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 95.83%. Last fight, March 30, 2024, nakasagupan nito si Brian Mendoza. Panalo by unanimous decision itong si Serhiy Bohachuk at nasungkit niya ang bakanting WBC interim. Karanasan o eksperyensya nitong si Serhiy Bohachuk. Ayon po sa World Boxing Council, noong kanilang in-interview itong si Bohachuk, sabi ni Bohachuk sa interview, more than 200 amateur fights before turning pro. Itong si Bohachuk. So dati pa lang lumalaban sa amateur itong si Bohachuk. At hindi na po yan bago sa ating pandinig dahil ang Ukraine talaga ay nag-produce ng magagaling na amateur boxer. Tulad ni Lomachenko, na isang successful boxer, tulad ni Alexander Usyk, ganyan mga idol. So hindi na bago. Ngayon, sa karanasan naman ni Serhiy Bohachuk as a pro boxer, ang matindi na kalaban niya nito mga idol ay si Patrick Aluti. Doon natin nakikita na matapos makatikim ng first round knockout itong si Serhiy Bohachuk, nakabalikwas, nakabangon. No, kung saan di lahat ng fighter, boksingero, atleta ay may ganun katibay na determinasyon. Ang iba, pagka nakatikim na ng pagka-knockout, talo, nawala ng tiwala sa sarili, lumaban ulit na talo, lumagapak ang karera sa boxing at nawi sa pagre-retiro. Pero ibahin natin si Serhiy Bohachuk dahil nakabangon ulit mga idol. At kasalukuyan na may hawak sa WBC interim dito po sa Super Welterweight Division. Dagdag natin, sa kanyang magandang karanasan ay ang kanyang laban kay Brian Mendoza. Si Brian Mendoza ay hindi po basta-basta boksingero, isang talentadong boksingero po yan. Na kung saan yan lang naman ang nagdungi sa dating malinis sa kartada ni Sebastian Fundora. Sabagay, magandang kwento dyan eh. Ni-knockout ni Brian Mendoza si Sebastian Fundora. At itong si Brian Mendoza tinalo ni Bohachuk by unanimous decision. Si Fundora naman, matapos makatikim ng knockout, nag-comeback fight. Isang world title bout agad ang kanyang salihan. Nakasagupa niya si Tim Tszyu. Ang kagandahan pa doon mga idol, challenger sa ni Tim Tszyu at may isa pang titulong bakante na kasama sa paglalabanan. Either WBO o WBC ba yung alin sa dalawang yan? Na kung saan, naipanalo niya ang laban. Kaya ngayon, kasalukuyang Unified World Champion si Sebastian Fundora. Ganon talaga buhay mga idol. Ngayon, dadako naman tayo sa skills na taglay-taglay ni Serhiy Bohachuk. Boxer puncher po ito. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brawler, tututuro pagbakan, may counter punching style. May pagka-agresibo, volume puncher, taglay power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa,
Average lang po ang depensa nito. Hindi po ito kahigpitan sa depensa. Sa pandig naman ni Berhel Ortiz, as a pro boxer, may presimong kartada din po ang boksingerong ito. 21 wins, all wins coming by way of knockout undefeated. May edad 26 anyos, height 5 foot and 10 inches, weight 70 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 100%. Last fight, April 27, 2024, nakasagupa si Tomas Dulorme. Panalo by first round knockout itong si Berhel Ortiz. Karanasan ni Ortiz, bago ito pumasok sa pro boxing mga idol, siya po ay dating lumalaban sa amateur na may impresimong kartada, 140 wins with 20 losses lamang. At ang mga na-achieve nito sa amateur boxing, 7-time naging national champion sa Texas at naging champion ito sa Junior Olympic noong 2013. So mga idol, hindi po rin basta-basta sa ang background ni Berhel Ortiz sa amateur fights. Ngayon, sa kanyang karanasan as a pro boxer, matagal itong lumalaban sa welterweight division. Marami itong nakasagupa ng mga dekalibreng boksingero di doon. Kasama na nga dyan si Egidius Caballuscas, Amaris Hooker, marami pang iba. Pero mga idol, ito ay nasa top ranking dyan sa welterweight division. Kaso hindi po ito nilalabanan ng mga kampiyon. Hindi ko naman sinasabing iniiwasan, pero hindi siya nilalabanan. Either kulang pa sa tingin ng kampiyon, ang kakayahan ni Ortiz, or talagang may something lang na ayaw nilang labanan si Ortiz. Pero yun nga, hanggang sa dumating ang pagkakataon na siyempre nagkakaroon na rin ng edad si Ortiz at bumigat. Nahihirapan na siya dyan sa welterweight division. Nag-collapse na nga siya diyan mga idol. Sa isang dapat laban niya kontra, kanino ba yun? Russian fighter yata yung kanyang dapat makatunggali. At yun nga, nag-collapse siya, hindi natuloy ang laban. At yun na nga, dito na nga siya nangangampanya ngayon sa super welterweight division. May 2 successful fights siya dyan sa super welterweight division. Tomas Dulorme, Frederick Lawson, ni-knockout niya yan sa early rounds. At third time pa po lamang ito mapapalaban dito po sa super welterweight division. Kasama na dyan sa kanya laban ngayong Agosto 10 kay Sergey Buhatchok. Sa skills ni Berhel Ortiz mga idol, boxer puncher, personal puncher style, defensive style, lumalaban sa puro lang tututurok bakan, may counter punching style. May pagka-agresibo din po ito, volume puncher, taglay, hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, average lang din po ang depensa nitong si Berhel Ortiz. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Dito, challenger si Ortiz, kasalukuyang may hawak sa WBC interim, si Buhatchok. So, advantage po yan para kay Buhatchok dahil siya po ay may titulong hawak. Pero bawi si Ortiz dahil doon naman giganapin ang bakbakan sa bansang Amerika na kung saan nationality ni Ortiz ay isang Amerikano. Na kung saan ang crowd, hometown decision, ay malaki ang sansa doon kay Ortiz niyan. Ngayon, dadako tayo sa physical appearance, sa edad. 26 anyos si Ortiz, 29 anyos naman si Buhatchok. So, parang nasa prime, ang dalawang maglalaban. Sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po ng 2 inches ang Ukrainian fighter na si Buhatchok. 6 foot flat ito. Reach, 73 inches. So, 3 inches lamang pa rin ang Ukrainian fighter. Kasi ang height lang ni, 5 foot and 10. 70 inches ang reach nitong si Berhel Ortiz. So, lamang sa height and reach at itong Ukrainian fighter na si Sergey Buhatchok. Pagdating sa power mga idol, lamang naman si Berhel Ortiz. 100% ang kanya knockout ratio, pero may laban din po ang kasalukuyang may hawak sa WBC interim dahil 83% ang kanya knockout ratio. 5% lang po mga idol ang diferensya, or 4% lang po ang diferensya ng dalawang ito sa knockout ratio. Pero dahil nandito tayo sa comparison, so lamang po sa power, si Berhel Ortiz. Sa experience naman po mga idol, sa pangkalahatan, sila po ay may parehong background sa amateur. Sa uri ng kinalaban naman dito sa pro boxing, lalo na sa super welter, may kalamangan ng kaunti si Buhatchok. Sa uri ng kalaban dito lang sa super welter. Pero sa pangkalahatan po, para sa akin 50-50 ang kanilang karanasan dahil hindi naman po basta-basta ang mga kinalaban din ni Ortiz doon po sa welterweight division. At sa super welterweight division, kilalang boksingero si Tomas Dulorme at si Frederick Lawson, Frederick Lawson mga idol. Kaya masasabi kong 50-50. Sa skills, parang boxer puncher, 50-50 pa rin ito mga idol. Ngayon, sa pangkalahatan, sino Llamado?
lamang sa height, reach, at kasalukuyang kampiyon si Sir Bohatchok. Doon naman sa Amerika ganapin ang laban. 55-45 in favor of Sir Bohatchok, mga idol. Yan po ang aking comparison. Nirespeto ko po ang titulong hawak. At sa physical appearance po, mga idol, lamang sa height, reach, may laban sa power itong si Bohatchok. Si Ortiz naman, sa power lang talaga ito lumamang. At sa skills, hand speed, doon siya lumamang, mga idol. Na kung saan, volume puncher, pareho naman sila volume puncher. Matibay dito. So, totoo lang, gusto kong gawing 50-50 ito, kaso lang may titulo eh. Si Ortiz naman, rank 1 sa WBA, rank 1 sa WBA, rank 2 sa WBO. Ang rank 1 talaga sa WBC, mga idol, which is, yan dapat ang labanan ni Bohatchok. Si Errol Spence, pero nagtaka ko bakit naging rank 1 yun, hindi naman lumalaban. Pero, wala tayong magawa. Nandyan na yan eh. Okay, 55-45, close lang po yan, mga idol. Halos 50-50 lang po talaga dapat yan. Kaso may titulo eh. At siyempre nirespeto ko rin ang pagka-defeated nitong si Ortiz. Oo. Undefeated knockout artist. Na kung saan isang mali lang, pwede na agad, alam nyo na. So dito, mga idol, 55-45 in favor of Sir Bohatchok. So close lang din yun, mga idol. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko po dyan. Berhel Ortiz by 6th round technical knockout. Kung di niya magawa dyan sa 6th round, doon yan sa 9th or 10th rounds, mga idol. Technical knockout. Ngayon, dahil sa labanan ito ng knockout artist, malaki talaga ang chance na mawi sa knockoutan ng laban. Pero hindi rin natin pwedeng ipagkaila na marami nang naglalaban na parehong knockout artist na nawi pa rin sa puntusan. Berhel Ortiz pa rin ako. By unanimous decision or split decision, mga idol. Ngayon, tapos na tayo sa ating official prediction. So, dadako naman tayo sa panig nitong si Sir Bohatchok. Dayo po siya dito. Siya po ang may kalamangan dahil siya po ang may titulo. Posible din niyang may knockout. Or Sir Bohatchok by knockout later rounds 10, 11, 12 kasi posibleng dyan natin makikita ang pagbabago sa galaw ni Berhel Ortiz dahil siya po ay hindi sanay sa pangmatagalang laban, baka kapusin sa hangin. Lalo na't magkasunod po na early rounds lang niyan tinapos ang kanyang katunggali. So, yun ang tansya ni Sir Bohatchok na makakuha ng panalo by knockout sa later rounds, early second half to later rounds po, mga idol. Posible niya magawa yan. Posible kasing kapusin na sa hangin si Berhel Ortiz dahil hindi sanay. Which is malimit natin nakikita yan sa mga knockout artist. Pero tandaan natin na ang sitwasyon na yan ay optional dahil kaya namang gawin sa preparasyon kung paano mapatagal ang hangin, kung paano mapahaba ang resistensya o stamina ng isang boksingero or yung kanyang body conditioning. So mga idol, optional po yan. Dahil kung kaya din ni Berhel Ortiz na makipagsabayan, abay magandang laban talaga to. Ngayon, kung sa puntusan, kung sakaling kapwa nila kakayanin, may laban pa rin po. Para sa akin, di ka gulat-gulat na manalo by unanimous decision or split decision. Si Sir Bohatchok, dahil agresibo po ito, volume puncher, taglayang power. No, kung saan siya naman po ang may kalamangan dito sa labanan na ito. So, hindi ka gulat-gulat na manalo po yan by unanimous decision or split decision din po. Kaya, sa tingin ko malaking pagsubok ito sa panig ni Berhel Ortiz dahil posibleng dito na magtatapos ang kanyang winning streak by knockout or yung kanyang pagka-undefeated, baka dito na magtatapos din, mga idol, sa laban niya kay Sir Bohatchok. Bagamat pabor ako kay Berhel Ortiz, pero mga idol, hindi dapat magpakakampante dito si Ortiz sa laban dahil hindi po talaga basta-bastang boksingero si Sir Bohatchok. Mabigat po talaga ang mga kamao nito, kaliwat kanan, mga idol.
Kaya abangan natin kung ano ang posibleng magaganap. Pero ang masasabi ko lamang dito, isang maaksyon na bakbakan ng ating masasaksihan. Hanggang dito na lamang, ito pa nung Sports PH. Maraming salamat po.